pisong pondong hiningi ng 4 na senador sa DBM ang napunta raw sa mga NGO-ng iniugnay kay Janet Lim Napoles. Yan po ay batay sa mga dokumentong nakalap ng GMA News mula sa Budget Department. Saksi si Cara David. November 2011 nang halos sabay-sabay na humingi sa Budget Department ng tig-100 milyong pisong pondong panlaan sa Department of Agrarian Reform sina Senador Jinggoy Estrada, Bongbong Marcos at Bong Revilla. Si Senador Tito Soto humingi ng 70 milyong piso. Base yan sa mga dokumentong nakuha ng GMA News mula sa Budget Department na naka-address kay nooy Senate President Juan Ponce Enrile at pinadaan kay Senate President Franklin Drilon na nooy Chairman ng Committee on Finance bilang endorsement. Inaprubahan ang paglalaan ng pondo sa DAR pero sa magkahiwalay na liham na parehong may petsang December 22, pareho ang pagkakasulat at parehong pinadaan kay Budget Undersecretary Mario Relampagos, hiniling ni na Estrada at Revilla na ilipat na lang sa National Livelihood Development Corporation o NLDC ang pondo. February 2012 naman nang sumulat din sina Marcos at Soto na may parehong pagkakasulat at hiling. Ilipat ang pondong kanilang inilaan sa DAR papunta sa NLDC. Tumangging magbigay ng pahayagang NLDC pero nakakuha ang GMA News ng kopya ng magkakasunod ding sulat ng 4 na senador sa NLDC na humihiling naman na ilaan ang pondo sa mga NGO na ngayon iniuugnay kay Janet Napoles. Sa korte na raw magpapaliwanag si Revilla. Tumanggi namang magkomento si Soto. Ang kampo naman ni Estrada hindi sumasagot sa aming mga tawag. Habang si Marcos, dati niyang iginiit sa COA na hindi nagkaroon ng transaksyon ang kanyang opisina sa NLDC. Meron namang bahagi ng DAP na hindi sa mga NGO napunta, tulad ng ginaso sa weather forecasting equipment ng Project NOAA. If you can recall, Typhoon Sendong, we're talking almost 1,000 or more than 1,000 ang lalo sa Caquendoro. Yung the need na magkaroon na talaga tayo as soon as possible ng early warning. Yung need. Kaya na-accelerate. Actually, program naman talaga namin to eh. Naglaan din daw mula sa DAP ng 6 million pesos si Senador Pia Cayetano para sa programang Science Bus ng DOST. Pero wala pang kumpirmasyon dito si Cayetano. 30 million pesos mula DAP naman ang inilaan umano ni nooy Senador Ping Lacson para sa programang Complementary Baby Food ng DOST. Pero giit ni Lacson, tiyak daw siyang hindi ito galing sa DAP at sa halip ay posibleng amendment na kanyang isinulong sa plenary period of amendments. Kung matatandaan, ganito rin ang iginiit ni dating Senador Joker Arroyo sa pondong ibinigay sa mga proyekto niya na ayon sa Budget Department ay galing sa DAP. Ano't anuman, kinukwestiyon pa rin ng dating hepe ng TESDA na si Augusto Sijuco Jr. sa Korte Suprema ang legalidad ng DAP. Wala raw ito sa konstitusyon. Taliwa sa iginigiit ngayon ng palasyo at sinabing ang paggamit ng DAP ang dapat tignan. Those who did not use the funds properly, those who misused the funds, and those who stole the people's money. And I agree that they should be prosecuted. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.